Truly, God is good. And all the time, Amen. Talagang buhay na buhay ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord at muli isang magandang umaga. Tayo po ay nagkita muli sa lugar na ito upang pag-aralan ang dakilang salita ng ating Panginoon. Amen. At sa buwang ito, mapapansin natin, nag-iba na ang ating tema for the month of March is breakthrough kindness that bring favors, that brings favors to all of us. Amen. Yung tema natin ngayon, breakthrough kindness, no? Si Jesus yun eh. Napakabuti, napakabait ng ating Panginoon. And that is Jesus. And nung tayo nakakilala sa Panginoon, gusto ng Diyos na bigyan tayo ng mga favors. Pero may tinuro siya sa atin. Yan yung kailangan nating maging kind. Kung susumahin natin ang isang trait, no? Pagsasamahin natin ang mga traits ng isang Christian na itinuturo ng Diyos o ng Biblia, kindness ay isa lang ito sa mga traits, Christian traits, na itinuturo ng Biblia. At maliit lang ito. Pero pagka in-apply natin sa ating buhay, yung kabaitan na to, ang kindness, napakalaking impact sa buhay natin at sa buhay ng mga hindi pa mananampalataya. Di ba? Baka kasi, kaya siguro ito ang tema natin, baka nakalimutan na natin. Baka focus lang tayo sa service ng Panginoon. Baka focus lang tayo sa praise and worship. Focus lang tayo sa church, sa activities. But kailangan pala din nating maging mabait o mabuti. Maging kind. Kaya doon sa ating tema, sabi doon sa Ephesians chapter 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Sabihin nga po natin sa ating katabi, mabait ka ba? Ay, hindi. Oo. Ayan, tama po yun, ano? Talagang be kind. Kasi we are Christians. Sinama dito yung the words compassionate, pero magkaroon muna tayo ng definition of terms. Ano ba itong mga to? Ano ba yung kind, compassionate? Ano ba itong mga favors na sinasabi natin? Kindness, kabaitan. Second slide, medyo malit lang din. Ito daw yung katangian, the quality of being friendly, generous, and considerate. Considerate means maalalahanin. Ayan, kanina tinanong natin, katabi natin, sabi natin, mabait ka ba? Okay. Friendly ka ba? Yun ang ibig sabihin nun. Friendly ka ba? Baka hindi ka friendly. Palangiti, palakamusta, generous ka ba? O maalalahanin ka ba? Ayan. So, minsan sabihin natin, oo, mabait ako. Pero paano? Na ikaw ba ay palakaibigan, marami ka mga friends? Ikaw ba ay mapagbigay, yung generous? Hindi ka madamot? Yun daw. Nanlilibre ka ba? Nanlilibre ka ba sa mga kapatiran? Nagdadala ka ba ng spaghetti kapag may meeting? Pag wala pa siya, hindi siya umattend yung katabi mo. Nag-aalala ka, bakit si ate, si sister, si brother? Wala pa dito. Ano kayang nangyari? Di ba?
So, malawak pala ang ibig sabihin ng kindness. Ito daw ay type ng behavior na nakamark yung salitang generosity, consideration, and concern for others without expecting some praises o parang, sige nga, bibigyan ko tong taong to. At hinihintay mo magpasalamat, hinihintay mo magbalik ng ay, sige, bibigyan din ako nun. So wala daw yung mga ganon. Kasi behavior ito na mark na yung sinasabi nating definition ng kindness, yung pagiging friendly, generous, at saka maalalahanin without expecting something in return. And because of that, ayun, tignan natin yung salitang favor. Ang ibig sabihin ng favor, no, sa Tagalog, tulong o suporta. Refers to an act of kindness. Oh, parang doon lang din umiikot yung kahulugan. Okay or approval or helpful act, goodwill or a gift. Ibig sabihin, itong sinasabing approval, automatically babalik sa'yo. Yung tutulungan ka rin. Yung may magbibigay din sa'yo. Ito yung sabing favor. Hindi ito in return doon sa ginawa mong kabutihan. Why? Kasi nga, ito'y ina-apply natin sa ating buhay. Automatically, especially kung tayo ay Kristiyano, automatically, gagantihan tayo ng Panginoon. Sabi nga doon, ang humihiling ng pabor ay nangyayari lang sa taong magkakilala. Tama po ba? Kung magkakilala kayo, syempre, magkakaroon kayo ng favor each other. Pero kung hindi, huyo ka. Parang ganito. Si Aldrin, halimbawa, ay hindi ko siya kilala. At sasabihin ko, bro, pwede ba akong makahingi ng favor? Sasabihin niya, bakit? Sino ka ba para bigyan ko ng pabor? Sino ka ba para bigyan ko ng tulong? Hindi naman tayo magkakilala. So, sometimes ganun po, no? Parang questionin mo muna. Pero pagka kayo magkakilala, automatic, especially kapag sobra kayong magkakilala. O halimbawa, si Alden, kaming dalawa, at humingi siya ng pabor sa akin. Sabihin niya, pwede ba akong humingi ng pabor? Okay naman, oo. Ano yun? Bili ako kotse? Saka na yan. Mahal. What I mean is, kapag tayo ay talagang may pabor na ibinibigay, hinihingi doon sa taong kakilala natin. Not only doon sa pinapakitaan natin ng kabutihan, kundi talagang kung gaano kayo kakilala. And then, the word compassion o pakikiramay. So, yung kindness, favor, and compassion, iisa lang ang ibig sabihin. Doon lang siya umiikot yung kahulugan. Sabi nga doon, hindi lahat ng na nagsasabi na siya ay mabait o lahat pwedeng magsabi ng mabait, pero hindi lahat nakakakuha ng pabor sa Diyos. Ha? Ang pinag-uusapan natin, kindness that brings favor. But not all kind people, no, ay nakakakuha ng pabor sa Diyos. Totoo ba yon? O nagkamali lang ako? Parang nanahimik po tayo. Hindi lahat ng gumagawa ng kabutihan ay nakakakuha ng pabor sa Diyos. Contradict yan, bro, doon sa sinabi mo. But take note of this, no? Take note. Kindness should be aligned with the Word of God. Next slide. Next slide. Yan. This is very important. Listen.
kindness should be aligned with the Word of God. Madaling gumawa ng kabaitan sa kapwa, and that is true. And many unbelievers is doing that. Magtayo ka lang dyan ng foundation, magluto ka ng isang kalderong lugaw, pakain mo dyan sa kabaitan po yon sa mata ng tao. Pero again, being a Christian, kindness should be aligned and always aligned with the Word of God. Sabi doon, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. John 15:7. Sabi ni Jesus, me and my word. Di ba lagi nating sinasabi na ang kabutihan ay hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti. Same thing din naman, di ba? Yung sinabi ko kanina na hindi lahat ng gumagawa ng kabaitan, kabutihan, ay makakakuha ng pabor sa Diyos. Same thing that hindi, pag gumawa ka ng mabuti, hindi ito para ikay maligtas. Kailangan po naka-align sa sinasabi ng Panginoon. Always remember, kailangan natin mag-abide kay Jesus at ang kanyang salita para patuloy na magmanifesto yung kabutihan na hindi ayon sa ating lakas o sa sarili, kundi dahil ito ay kaloob ng ating Panginoon. Ang kabutihan na ginagawa ng isang Kristiyano ay kaloob ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi doon, ay walang makaka-boast. Walang makakapagmalaki sa kanyang ginagawa. Parang, tinulungan kita, Nanay Wilma, tinulungan kita, pasalamat ka naman sa akin. Yung barangay doon, nagbigay ako ng ng donasyon. Para walang ganun. No? At sa mga Kristiyano sa atin, kung hindi naka-align sa salita ng Diyos, baka binoboto ka na ng tao. Dahil nakikita sa iyong kabaitan. But, beyond the sin, hindi pala ikaw ay napapaboran ng Panginoon. Nakuha niyo ako? Kaya para wala tayong maipagmalaki, ang kabutihan o kabaitan o kindness ay nanggagaling sa ating Panginoon at hindi ayon sa ating lakas. Okay, balik tayo sa naunang slide. Bigyan ko kayo ng sample. Ito yung the parable of the Good Samaritan. Ayan. Basahin po natin. Sa Bible po ninyo, kung hindi nyo po mabasa dito, Luke 10:30-34. Okay, babasahin ko po. In reply, Jesus said, kasi may nauna ng istorya kaya nag-reply na si Jesus ng isang lawyer, saserdote or isang lawyer, no? May alam sa law ni Moses, lumapit kay Jesus, tinesting si Jesus Paano daw makakarating sa langit? Okay, so nagkaroon sila ng communication ni Jesus, sabi niya, love the Lord your God. Yung lawyer na yung nagsabi kung paano. Ibig sabihin, alam niya kung paano. So kinonfirm lang ni Jesus, yes, tama ka. Then tinanong pa niya, kasi nabanggit doon sa pag-uusap nila, yung about sa yung kapwa, yung neighbor. Sabi ng lawyer, sa naunang mga verses, sino yung aking kapwa? Yan, tinanong niya kung sino daw yung kanyang kapwa. So in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers.
They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. So, halos mamatay na yung tao doon dahil nakawa na, binugbog pa. Eto, a priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. May pari, nakita niya, iwas, liko doon sa kabilang kalsada. So too, a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Same thing na ginawa ng pare, Levita naman. Umiwas din. But but Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. So, tatlong klase ng tao. Una, pari, pangalawa, Levita. Priest and Levite are almost the same in nature pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Kung babalikan natin yung Old Testament, during the pagsaserve, no, inatasan ng Diyos mag-serve, yung priest, high priest or sacerdote, and the Levite also, pareho may katungkulan doon sa simbahan. But itong Samaritano, kung papag-aralan natin, no, even yung the encounter ni Jesus doon sa Samaritan woman, Jews and Samaritan, parang may conflict. So, hindi para mag-combine itong dalawa, the Jews and Samaritan. But, sa mga ibang verses na nabanggit, kung titignan natin, yung mamang iyon na binugbog at ninakawan ay isang Hudyo. So parang imposible naman na, Hudyo ka, Samaritano ako, hindi tayo pwedeng mag-usap. Same thing yung kay Jesus and doon sa Samaritan woman. But this time, ang ginamit ng Biblia ng ating Panginoon sa kanyang parabola is a good Samaritan. Meaning, hindi ho lahat ng Samaritano good. Hindi ho lahat ng Kristiyano ay good. Parang ayaw kong pakinggan yun, no? But may nangyayari. Okay, i-connect natin ang message. Sabi ng Bible, ang ginamit na salita is a good Samaritan. Then, ang pinag-aaralan natin is about kindness. And hindi lahat ng Samaritano mabubuti. Kaya good Samaritan. Kaya tinuturo ng Biblia about kindness sa mga Kristiyano, meaning, hindi lahat ng Kristiyano ay mabubuti. Kaya sabi ng Panginoon, maging mabuti tayo. Ephesians chapter 4:23, yung sa verse natin. Aray ba o amen? Nguyain natin ho ang message, ano? Nguyain po natin ang message. Okay, go back to the parable. Parang ito na eh. Dumaan na nga yung pare, Levita, and a good Samaritan. Parang nakita niya na itong good Samaritan, nai-apply niya yung meaning of kindness. Balikan natin yung meaning ng kindness. Andyan yung nagkaroon siya ng consideration, malasakit, generosity, in-offer niya yung kung ano meron siya para gumaling. At naging concern siya doon sa tao. Okay? So, pansinin natin yung the Samaritan traits, yung personality,
ayon sa pag-aaral, hindi naman sila talaga masyadong masasama, no? Pero somehow, ito yung mga taong pag nilapitan mo, approachable. Pag may nagsasalita, nakikinig. Pagkausap mo, magaling siyang magsalita. And make people comfortable kapag sila nag-uusap. Yun daw yung mga traits ng mga Samaritano. Kaya siguro ginamit sa Bible yung Good Samaritan. But the point is, paano ba ginawa ng Samaritanong ito doon sa tao? Again, parang Hudyo siya. Hindi niya kilala yon, no? Binugbog siya, hindi niya kilala. So, maaring, ano kaya ang naging reaksyon nung makita niya yung taong binugbog na yon? And he is a good Samaritan. So, inoffer niya lahat. So, this is the classic or I think best example kung paano ipapakita yung goodness or yung kindness. Again, sabi ko nga kanina, magbigay ka lang ng isang barya doon sa nangangailangan. That is, parang pagpapakita ng kabaitan. Pero paano kung sa point na katulad na ng isang Hudyo na yun na binugbog, ibig sabihin yung kapwa mo, talagang sobra na ang pangangailangan. Magagawa mo pa kayang iabot ang iyong kamay para siya tulungan? That is a question, no? Bilang mga Kristiyano. Again, mahirap nga talaga ang maging mabait. Kung hindi naka-abide ang salita ng Diyos sa atin at ang Panginoon. Yung totoong pagiging kindness, ha? Yung totoo. Kasi nga, sabi ko kanina, ito ay pwedeng gawin ng lahat. Meron tayong tinatawag na golden rules, di ba? Alam din po ng sanlibutan ang golden rules. Ano ang golden rules natin? Do unto others as you would have others do unto you. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo. That is biblical. Matthew 7:12 and Luke 6:31. Parang instinct na ng tao kapag tinulungan mo siya, magkakaroon siya ng utang na loob sa iyo. At pwede kanyang balikan sa pamamagitan din ng tulong. Okay, so as we go along with John 15:7, yun ngang abide in me, i-develop more kindness. Again, habang tayo ay lumulublob doon sa salita ng Diyos at sa presensya ng ating Panginoon, i-develop more kindness. Nakaka-develop daw ito ng mas matinding kabaitan sa ating buhay Kristiyano. And that brings special favor from God. Okay, heto na. As long as we go along with John 15:7, eto na. Patuloy na lalago ang ating buhay sa pagtulong o pagiging kindness bilang isang Kristiyano. At dito, papasok ang tinatawag na special favor from God. So, hindi lang pala ito, nakatulong tayo sa kapwa, naging mabait tayo sa kapwa. Dito na papasok yung favor ng ating Panginoon. Anong una? Sabi doon, open hearts to the gospel. It softens resistance to God's message. Sometimes kasi, minsan dumadating sa point na
kapag ang message parang patama sa'yo, ayaw mong tanggapin, di ho ba? Nagkakaroon ng criticism. At minsan, kapag ayaw mo ang nagtuturo, lalo na, hindi mo kayang tanggapin yung kanyang sinasabi. Not because ayaw mo ng word of God. Because ayaw mo makita yung taong yun. Maaring nayayabangan ka. And that is a form of resistance to the gospel. So may mga ganong factor, especially yung criticism. Instead of listening the word of God, you criticize from head to foot. And you criticize yung kanyang background. And that is negative. So, yung favor na yon, this is why special favor. Hindi naman yan yung pagpapalain ako ha. Hindi naman yan pag-uwi ko, tatanggap ako ng biyaya. Kasi sometimes, may mga Christian na gano'n laging tawag doon yung kabig blessing. Without thinking that meron pa palang ibang mga blessings na kailangan at importante sa buhay natin. And one of this is the open hearts to the gospel. Hindi mo nire-resist. Instead of nagiging mataba ang iyong puso sa salita ng Diyos. Ina-accept mo, yes Lord, para sa akin ito. Sample lang doon sa Matthew 13, verses 3 to 8. Ito yung parable of the sower. Okay? Alam na naman natin to. Sino nakakaalam ng parable of the sower? Okay, para po doon sa hindi pa familiar, ito po yung mga halimbawa ng soil na hinasikan ng binhi. Sabi doon may nahasik doon sa batuhan, bagamat umusbong yung binhi pero hindi nagtagal dahil walang makapitan. Meron namang binhi na napunta doon sa madamo. Lumago pero eventually kinain siya ng mga damo. At meron ding bumagsak doon sa matabang lupa. Ipinaliwanag ito ng Biblia. Nang ibig sabihin, yung puso natin pinapalambot ng Diyos. Bakit niya pinapalambot sa salita ng Diyos? Para ma-absorb mo kung ano yung gustong sabihin ng Diyos sa buhay mo. Anak, ito yun Kaya lang, iba yung nasa isip mo, dito ka nga sa church. Pero ang iniisip mo kung anong ulam mamaya. Kung anong lulutuin. Kung magbabantay, basta iniwan mo doon. Naitapon na ba yung basura? Pero dapat pag andito tayo sa church, ang focus natin is to listen the word of God. Kasi andoon yung sinasabi ng Diyos, andoon sa word of God, yung blessings na kailangan mo. Wala sa bahay. Naiwan na doon. Andun yung basura. Natapon na yun. Kaya doon sa Matthew 13:23, makikita natin, but the seed falling on a good soil refers to someone who hears the word and understand it. Refers sa mga tao na nakinig ng salita ng Diyos at naintindihan ito. And take note, only God can do to soften our hearts para pumasok dyan yung salita ng Diyos. At kapag nangyari yon, ano ang susunod? Magiging rema. Rema means buhay. And that is true naman, talagang buhay ang salita ng Diyos na tinanggap mo. Pero kung hindi mo tatanggapin ang salita ng Diyos, kailangan mo sigurong balikan yung John 15:7 para ma-refresh. Parang ano lang yan sa flow chart.
process flow, may triangle, tawag doon yung diamond na patayo. Sa kabila, kung yes, sa kabila, kung no. Kung no, babalikan ka doon sa first process hanggang sa maging yes. Di ba? Hanggang yung process flow. Pag hindi mo pa natanggap yung salita ng Diyos, bumalik ka doon sa presensya ng Panginoon until such time na ma-accept mo na yung salita ng Diyos. Ibig sabihin, you are talagang nahubog ka na. Yon. So, ang pagiging mabait, open hearts to the gospel. Next is, it fuels revival. Although pangatlo ito, pero inuna ko na, pinagitna ko na fuels revival. Pag sinabing fuels, ginagasan para tumakbo o para maging gumana. Doon may yung revival, meaning sabi ko kanina, kapag hindi pa napaprocess maigi, yung kabaitan, balik ka lang doon sa umpisa. Huwag kang titigil. Balik ka lang doon sa umpisa. Refuel lang ng refuel. No? Yung acts of kindness creates yung environment natin, yung kapaligiran natin, na kung saan mas magiging powerful yung move ng ating Panginoon. Kapag, di ba, sa mga sasakyan, kapag medyo konti na yung gasoline, magwo-worry ka na, baka mahintuan ka sa gitna ng kalsada. But pagka na-fuel na, nag-over, nag-full tank ka na at sagad pa, kampante ka na. Kaya mo na tumakbo kahit saan. Diba? So, pagka nagkukulang ka sa gas, magwo-worry ka. So, refuel until such time yung talagang ma-feel mo na hindi ka na nagwo-worry. Hindi ka na alam mong patuloy na kikilos ang ating Panginoon. At ang pangatlo, attracts divine favor. Okay? Divine favor meaning spirit-inspired kindness. So, iikot lang din yon doon sa pinag-uusapan natin, if you abide in me, sabi ng Panginoon, and my words, so lalo na siyang magkakaroon ng spirit-filled kindness. Kaya yung kindness na pinag-uusapan natin, hindi ito worldly kindness, but spiritually galing sa ating Panginoon. At ito, kapag galing sa Panginoon, ito ay magiging instinct. Ito yung kahit na hindi ka i-remind, magiging karakter mo na siya. Parang magiging ikaw na yon. Pag sinabi yung pangalan mo, halimbawa, ay si Brother Rico, pag binanggit ang Brother Rico, ay mabait yan. Di ba? Hindi naman na sino yon? Kasi yung mabait na doon, may-ari ng shop, na kapag lumapit ka, talaga namang hindi ka uuwi ng hindi gawa yung sasakyan mo. I experienced naman yun. Di ba? Pag sinabing pangalan mo, tatak na, ay, mabait yun. Yung sa church, di ba, ang ganda pakinggan. Ibig sabihin, nagmamanifest talaga yung Panginoon sa buhay natin. Nagmamanifest yun. And that is a favor ng Panginoon. Parang tawag na, mark na sa'yo yan. Legacy, kumbaga. So, God can create out of nothing. Pag sinabing spiritual opportunities, maraming bagay ito. Maraming blessings na pumapasok dito. Kung walang-wala ka sa tingin mo, sa buhay mo, God can create out of nothing. Ano yon? Hindi natin alam, pero alam ng Diyos kung paano siya kikilos sa'yo. God can open opportunities. Naalala ko, nung ako'y nag-resign sa logistics, nag-take ako ng risk. Because of my age, I believe
hindi na ako makakapagtrabaho. Alam ko yon kasi nasa HR ako eh. Pagka ganitong age ang nag-a-apply, automatic reject. And I know that. And I believe. Naniwala na ako sa sarili ko. Nung nag-resign ako, hindi na ako makakapagtrabaho. Alam mo ginawa ng Panginoon? May inalis siya sa kumpanyang hindi ko alam kung saan galing. Pero may inalis siya. And then yung kumpanyang iyon yung tumawag sa akin. Kasi may inalis siya. Di ba? Kaya napakabuti ng Panginoon. Hindi natin alam paano siya kikilos. Pakita ka rin ng kabutihan mo. Simpleng bagay. Ako nga, minsan, sabi ko, sa araw na ito, mag-goal ako. Gagawa ko ng isang maliit na kabutihan. Kahit ano yun, basta isa lang. Hindi ko naman ginol ang sarili ko na kailangan buong buhay ko gagawa ako ng kabutihan. Hindi naman din nire-required na buong araw kang gumawa ng kabutihan. Isa lang. Araw-araw. Kapag nagagawa mo yon, hindi mo mapapansin, isa ka palang mabuting tao. Kapag ka tayo namatay, di ba, iba, pag nasa burol, ang bait-bait niya, ang buti-buti niya. Bibindisyonan, ganun. Pero ang totoo, hindi natin alam, di ba? Pero iba na talaga yung tayo'y tinawag ng mabuti. Dahil tayo ay nasa Panginoon. And God can heal even the worst sickness and disease. Kumbaga, bukas mamamatay ka na because of the cancer, God can do great things in your life. Diyos lang may alam nun. Diyos lang may kayang gawin yon. Pero again, ito'y ang favor ng Panginoon sa mga Kristiyanong talagang nagpupursige na maging kind bilang isang Kristiyano. And again, reminder, you cannot do to be kind. You cannot do to be kind unless you abide in Jesus and His Word. Kaya, I encourage you talagang magpatuloy sa Panginoon. So bilang conclusion, kindness is one of the fruit of the Holy Spirit. Hindi natin fruit yon ng Holy Spirit. Hindi atin yon, sa Holy Spirit po yon. And is a significant characteristic, napakahalagang karakter daw ito ng isang mananampalataya tulad natin. Kindness is the way to show love, compassion to those in need. And it is what we are all called to practice as followers of Christ. No? Again, hindi natin bunga ng Holy Spirit na maging banal at tayo bilang mga Kristiyano ay dapat ipakita ito sa ating kapwa. I-practice ito sa ating kapwa. Kung may pagkakataon, huwag nating palagpasin ang pagkakataong makagawa tayo ng kabaitan o ipakita ang tunay na kahulugan ng kabaitan o kindness. Sa ating mga mananampalataya ay hindi ho mahirap iyon dahil katulong natin ang ating Panginoon. In fact, hindi natin kailangan talagang mag-focus sa favor eh. Kung tutuusin lang. Ayan, that brings favor. Alam natin yan, that is blessings. Kung kaya nating i-set aside kung ano yung favor na yon, set aside and focus na mangyari sa buhay natin ang maging kind sa ating kapwa. Unkindness is evil. Therefore, as followers of Jesus, damitan daw natin ang ating sarili with kindness. Colossians chapter 3, verse 12.
We are to wear kindness like a blanket on a cold day. It should wrap around everything we do and be noticeable to all. Ibig sabihin, nakikita, napapansin na si sister pala, si brother ay mabait, kind. Because siya ay Kristiyano, siya ay tagasunod ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's offer ourselves to God as a living sacrifice para mag-manifest sa atin ang fruit of the Holy Spirit. And yun nga ay isa doon ay ang kindness ng ating Panginoon. Let's offer ourselves. Let's sing a song. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. All that I am, all that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Let's sing, Lord, I offer my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you. Lord, I offer my life. Offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you. Lord, I offer you my life. Hallelujah. We thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa dakilang mensahe na ibinigay mo sa amin sa oras na ito. We truly, Lord, believe na hindi po namin kayang maging mabuti bilang tao at kami ay nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang patuloy na magbigay, O Diyos, sa amin ng lakas at kakayanan para gawin namin, O Diyos, ang iyong kalooban sa aming buhay. Na maging mabuti, maging mabait, maging kind, Lord, sa bawat isa at sa aming kapwa. Lord, tulungan mo kami na magawa ang mga bagay na ito habang kami nabubuhay sa mundong ito, Panginoon. And we thank you, Lord, so much. And Lord, continue to move
in the life of each everyone, sa mga nangangailangan, Panginoon, sa mga tumanggap ng iyong salita, sa mga may suliranin, may problema, o ano pa mang issue, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, continue to talk with them. Continue to move with your Holy Spirit. Patuloy mo po silang pakialaman, Panginoon, sa lahat ng area ng kanyang buhay. Ama, maraming salamat, and continue to seal this word, O God. Continue to seal the blessings, spiritual blessings na ibinigay mo sa amin sa mga oras na ito. Panginoon, marami pong salamat, at tanggapin mo ang lahat ng papuri, kadakilaan para sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen.